Hello mga ka-senior, today nandito tayo sa Esplanade and we'll be exploring this beautiful river, Pasig River, the lifeblood of Manila and other cities here in NCR. Today we'll be joining a tour, a heritage tour organized by the Pasig River Coordinating and Management Office together with the Renacimiento Manila to learn more about the history, the heritage, and the many things that we should know about Pasig River. We'll also be visiting some of the important heritage sites around the area like the Post Office, Liwasan Bonifacio, Jones Bridge, Escolta, as well as this very new Esplanade. So join me as we explore Pasig River. Let's go! Dito sa Plaza Loton from Cavite. So maaga pa tayo for the 7 o'clock trip, so we might as well explore muna itong Pasig River to dito sa Esplanade. Ganun lang pala pag sa umaga. And yan ang Jones Bridge. One of the most important works of Juan Arellano is Jones Bridge. Yan. So this is Escolta from Pasig River. The Pasig River Esplanade, and yung Post Office. Ang ganda pa pala pag umaga ganito oras. Exploring Jones Bridge. And that's the Intramuros Binondo Bridge.
we are here at Pasig River. This is where the civilization in Manila started. Manila was named after the Nilad plant, the Alili variety. So people started settling in this river. This river connects Laguna de Bay with Manila Bay. They say that it's a tidal river. So during high tide, water goes inside the river to Laguna de Bay, and during low tide, water flows out from the lake to the Manila Bay. So this is a very important lifeblood for the resident of the people around the river from the city of Manila, Mandaluyong, Makati, and Pasig. It used to be a very clean river. We used to get drinking water from this river, but now it almost died many years ago. But fortunately, DNR and past administration have done several works to make sure that they rehabilitate this river. So today we will be exploring this river together with the Pasig River Coordinating and Management Office, as well as Renacimiento Manila. And we'll be hearing more about the history of the Pasig River. So tara na! So we just arrived at sa may post office area. The tour will start here daw sa may Liwasang Bonifacio. Kaso para may event. Pero sa kaya dito. So dito na tayo sa may Liwasang. Bakit hintay natin kung saan kung wala pa ibang matisip. So hintay na lang tayo. We're here in front of the post office. Dito yung registration. They're registering now. Management Office under our Regional Executive Director and the OIC Director of the Pasig River Coordinating Management Office, Attorney Michael J. So this heritage walk is in collaboration with Renacimiento Manila. Our research speaker will be Ms. Bea over there. Palakpakan naman natin siya para so you'll be learning more about heritage sites along Pasig River later on. Learn niyo po yung ating 3-hour long walk. And firstly, I will mention first that we came from Renacimiento Manila. We are the partner organization of this walk. And of course, we are here because Pasig River Heritage Appreciation Walk talaga yung naging pioneering heritage walk namin since we started and opened to the public right after the lifting of the lockdowns. Yeah, so Renacimiento Manila is as young as since the start of the pandemic mismo. Yeah, Renacimiento Manila means Renaissance, meaning rebirth. Yeah, interestingly, yes, it is based from the Renaissance of the past na there was a plague right before the Renaissance, diba? So, very interesting na nung panahon ng pandemic, so of course, we had our own sort of plague. And then right after that, we're hoping that this era would be our own renaissance or rebirth of the city, wherein there are a lot of cultural explorations, hopefully improvements of the city environs itself, and as well as, of course, our minds too. That is why we do this. Na nagsimula kami ng mga Pasig River Heritage Appreciation Walks para talaga mailapit tayo sa ganda at heritage, or ano nga ba itong heritage na to, hindi pa, pamana, ang mga magandang ipinamana ng ating kasaysayan na hanggang ngayon ay nandito pa. Diba? Ma-appreciate natin sila para maisama natin sila sa development na hindi lamang puro konkreto at mga magaganda at modernong building ang part ng modernity or ng development, kung hindi parte rin yung ating cultural heritage as well. So right now, dito tayo nag-intay sa Loton. Yeah, hanggang ngayon natawag pa rin natin sa lugar na to ay Loton, even if technically, Liwasang Bonifacio na talaga siya. Pero ito yung nakasanayan ng ating mga naunang generation na naipasa sa atin, kahit yung mga
yung mga signage sa ating mga jeep ay Loton pa rin. So, maliit pala yung kanyang mukha dito. Siya ay ang isa sa mga mga soldiers ng American colonial period. Isa na siyang matagal, kumaga experyensyadong sundalo na siya, even before going to Philippines. However, siya yung pinakaunang namatay na sundalo nung nandito na siya at nakikipaglaban sa Pilipinas. So, syempre, nung panahon ng mga Amerikano, ng pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, they also dedicated a place for him to honor him. And eventually, hanggang ngayon, ito na yung nakasanayan nating term sa kanya. But eventually, of course, we have our own independence, and we eventually, yun na nga, tulad na nabanggit ko kanina na pinangalanan na natin para kay Andres Bonifacio itong lugar na ito. Manila Central Post Office, designed by Juan Arellano. Designed by Juan Arellano and Tomas Mabua, the first registered Filipino architect. And yeah, itong post office building ay of course dedicated kasi noong panahon na yun wala pa namang cellphones, etc. So, pagbibigay ng, ano kaya ang binibigay sa post office? Ang pinapadala? Liham, sulat, package, ayan. And may kinalaman ng Pasig River sa mismong pagkakalagay niya dito sa lugar na to. Okay. But before all of that, actually mas marami pang history yung lugar na to. Bago kay Loton, bago kay Andres Bonifacio, at bago rin, of course, sa Manila Central Post Office. Kaya ako nabanggit kanina or natanong about LRT. Kasi, sa mga nakakaalam, nasa ng Central Terminal from here. Kaya, dun daw, oo. So, bandang dyan pa, medyo may kalayuan mula dito yung Central Terminal. Central Terminal yung sinabi ko, right? LRT Central Terminal, may kalayuan, pero before, sakop sila sa isang napakalaking area dito, na from here to there, ay matatawag nating parian, or the tirahan ng mga Chinese o Filipino-Chinese. Yan. Bago magkaroon ng Binondo, meron ng mga nandito. So, ibig sabihin, sobrang lapit nila sa Intramuros. Yan. Intramuros, pagtawid lang nito, kabilang kalsada na to, ayun na siya. So, imagine niyo yung pagiging yung proximity nila sa isa't isa, no? Yeah? Mamaya, mas may elaborate pa natin siya. Pero imagine niyo na lang ito na malay ninyo makakapaglakad pala kayo dire-diretso sa LRT na wala kayong problema. Kung ganun pa rin yung sitwasyon. So, imagine this area as a very dry, kumbaga puro lupa siya. Dire-diretso, tapos may mga huts, they have their own communities, Malatyangge ang dating dito sa may parian, kung saan napakarami talaga nilang mga napapag-barteran, napapag-exchange and all. And at the same time, ang tawag sa kanya, actually, lalo sa pinaka-area na yun, ay Parian de Arroceros. So now we do have the Arroceros Forest Park. Kasi kasama yon sa naging parte ng history niya na dati siyang Arroceros, kumbaga, related to rice, yung mga naging industry doon sa area na yon. And of course, abot hanggang dito yung community nila by the river. Around May 21 to May 23 or May 24, nagkaroon ng ilang araw na pagkasunog ang Manila Central Post Office. Ito yung building niya na ever since, of course, it started, kumbaga, simula nang itinayo siya noon, and then nasira nung gera, kahit medyo, nasunog, then medyo na artillery, naapektuhan siya ng artillery nung panahon ng World War II, pero mainly yung mismong konkreto niya ay yun at yun pa rin.
Kasi sa sobrang tibay ng pagkakagawa sa kanya, ay halos hindi naman siya nasira ng gera structurally. So, inayos na lang siya, nirestore siya, and then, right now, it's about almost 80 years old since the restoration. So, almost mag-100 years old na siya overall. Yeah, kaya, bago siya masunog, it was actually up for its own restoration already, kasi nasunog na siya. We're Esplanade. And then, in a bit, we can have a group photo as well. Gumagana yung ferry. Yeah. And then eventually, nag-expand na siya hanggang the very recent one is just literally no February 27 lang in-inaugurate. So, intend na sana mag-expand pa yan hanggang sa iba't ibang parte pa ng Pasig River. So, hopefully, they're intending na, since meron ng Arroceros Forest Park Esplanade doon by the MMDA, they're hoping na ma-connect lang yon between here and there. Ano lang, may problema lang ngayon dito sa ilalim niya. Kasi dati daanan to ng jeep. Kaso, yung dun sa may part ng pinaka-Loton side, sa may bandang Santa Cruz Bridge, medyo baha yung ilalim. So, yun yung problema nila. Na aayusin pa yung part na yon bago mo makonekta yung papasok pa Arroceros Forest Park. Nakikita naman natin at through all of our senses, nare-realize natin na hindi naman pala mabaho ang tubig mismo ng Ilog Pasig. Pero bakit parang connotation or kumbaga yung dating sa mga tao in general, bakit parang negative yung dating nila tungkol sa Ilog Pasig, hindi ba? Well, kasi yung mga nakaraang generations na abutan nila, at lalo na meron tayong kanta. Ano yung kanta tungkol sa Ilog Pasig? Yeah. Let's kill this love. Anak ng Pasig naman kayo, tapon doon, tapon dito. Yan, mga ganon. Diba, puro kalat daw. Tatakpan na ang langit kong ito, nilason din ang ilog ko. Yon, hindi naman ganun ngayon yung itsura niya, hindi naman ganun yung estado niya. Pero kasi around mga 1990s, ginawa yung kanta ngayon. So, syempre, yun na rin yung kinalakihan natin. At parang yun at yun pa rin kasi yung pinakatumatak at matanyag na kanta tungkol sa Ilog Pasig. Kasi, nung panahon nila, around 1990s, doon na-declare na biologically dead ang Pasig River. So, according sa ating mga nakakapag-explore sa Manila nung panahon na yon, sa ganitong proximity or kalapitan natin sa Ilog Pasig, hindi talaga natin kakayaning tumayo dito. Ibig sabihin nun parang sobrang lala ng stench, yung di mo kakayanin sa sobrang baho, no? Yung gustong-gusto mong lumayo sa Ilog Pasig kasi ganun kalala yung pollution niya, ganun karami yung basura niya. Kaya nga naman siguro ganun yung kanta, natakpan na daw yung ilog ng mga basura. Continuous efforts talaga dito sa Pasig River. Yan, ng iba't ibang mga administrasyon ng presidente, ng iba't ibang organizations as well, at even mga tulong din ng coming from the overseas, hindi ba? Pero syempre, ang pinaka-nagtaguyod nito ay of course, nagsimula sa Pasig River Rehabilitation Commission, and then eventually, we now have the DNR, PRCMO, or the Pasig, ang ating organizers for today, the Pasig River Coordinating and Management Office. Yan, and they can mention through Sir Raf, sir, yung detalye, ano yung data na yan na nagsasabi kung ano yung naging improvements ng Pasig River. Thank you po.
Miss Bea. So muli po, no, isang mga kalikasang umaga po sa ating lahat. And maligayang pagdating sa Ilog Pasig. So, ito po yung first time po makapag-participate sa Heritage Walk po along the Pasig River. So, madami-dami po. Halos kalahati din po ang first time. How about yung first time po makita po face-to-face yung si Ilog Pasig? Yung ganito kalapit. Yung ganito kalapit po, up close. Idea. So ano po mapapansin niyo po ngayon sa Pasig River? Visually po, sa physical, in terms of physical quality, ano po napapansin niyo, ma'am? Malinis ba? So, yung others po, may yung amoy medyo less. Amoy medyo less. Yes, ma'am. Puro basura. So, hindi dumadaloy. Tama. So tama po lahat ng nabanggit nila, ma'am. So noon daw po yung basura sobrang dami, natatakpan yung ilog, hindi daw umaagos yung tubig. Then kung makita po natin ngayon, ang laki po ng improvement, minimal na lang po yung solid waste and wala pong amoy. So same with Renacimiento Manila, ang aming din pong vision para sa Pasig River is magkaroon ng renaissance or rebirth. Since nga po nabanggit po ni Miss Bea po kanina, noong 1990s po, na-declare na biologically dead si Pasig River. Meaning, hindi na po niya kaya mag-sustain ng kahit anong form of life, mapa-fish, vegetation, aquatic plants. So, through the years po, so a short history na rin po, after World War nga po, nung nasira po yung Manila, after po no, nagkaroon po ng rebuilding. So during that time, nag-sprout po yung mga industries, mga factories along the river, pati po yung mga informal settlements, dumami po along the river since na-attract po sila sa development sa Manila. So dun po, yun po yung mga naging contributing factors po nung after World War, nung deteriorate po nung water quality ng Pasig River. So nung 1970s nga po, nag-start na siya mag-decline yung water quality. And as early as 1970s din po, nag-start po yung rehabilitation efforts ng government. Noong time po ni President Marcos Sr. So, sabi nga po ni Ms. Bea, ilang nagdaang administrasyon, ilang taon na rin po yung nagdaan. And kada administrasyon po, merong project or program para sa Pasig River Rehabilitation. Then, ang most recent po, yung sa Pasig River Rehabilitation Commission, na tumutok po talaga sa overall holistic rehab po ng Pasig River. Chung's Bridge, designed by Juan Arellano. Binondo Intramuros Bridge. So ito naman ay bandang Intramuros side na ng Pasig. Uy, tapos na ang first financial center ng Binondo. Later, tatawid tayo papunta dyan. Okay naman yung view, pero may nagtitisyon na. Hindi buhay na river. Chinese features yung nakikita natin. Kasi itong site na to yung naging financial institutions ng Binondo, Chinatown, actually Manila, and Philippines in general. Dito nagsimula ang birthplace ng ating financial institutions in general, overall. Dito nagsimula ang Ayala. So, itong bago-bagong building dito, yung magandang nakalagay ay the First National City Bank of New York. Itong maayos-ayos tignan na building na ito ay ang dating tinatawag dating quote-unquote Ayala Building. Yan. And among many things, nung panahon bago magkaroon ng gera, so pre-war, before 1945, ito ay with what we call the Pacific Commercial Company building. And sila, Pacific Commercial Company, ang naging pinaka-importanting company before the war. So, kumbaga, yung mga tanyag ng mga companies ngayon, mga ganong level yung katanyagan niya nung panahon niya. And that is the reason why medyo malapad siya, no? Laki-laki ng property na sakop niya. Tapos, ang designers niya, mga New York, mga American architects. At the side,
Medyo iba na yung itsura niya ngayon. Medyo parang neglected ang itsura niya. Pero in terms of design, but parang sobrang kakaiba niya, di ba? Parang sa buong Pilipinas, or maybe first, natatangi sa mundo, na curved yung building niya sa kanto. At kakaiba na, hindi siya diretso, kasi yung sa taas may kakaiba siyang mala tower sa gilid. Yeah. So, siya si El Hogar Filipino Building, and siya ay ang wedding gift building ng isang konde sa kanyang wife na si Margarita Zobel Ayala. So, isa sa mga daughters ng, of course, the Ayala, the rich family of Ayalas back then. And as well as, may makikita kayong steps. At this side, kita yung very busy, punong-puno ng iba't ibang klase ng mga sasakyang pang-ilog ang Pasig River. Dito naman sa side na to, yung mga tao, lalo na yung mga kababaihan na mga nakakapaglaba sa Pasig River. Sige, exchange! Oh, yan. Yan. Na, meron pa photos na may mga naliligong kalabaw sa Ilog Pasig. And dyan mismo sa steps na yan, as in original steps siya, or at least part siya nung very historical steps na nandiyan dyan, na may mga naglalaba talaga. Ganun doon. And yun nga, may mga naliligong kalabaw sa Ilog Pasig. So imagine niyo, Metro Manila at City of Manila, may kalabaw. Ngayon wala na. Yan. So, ang layo, di ba? Sobrang layo sa state niya ngayon na, at well, I do appreciate din naman na tahimik at very peaceful ang Pasig River. Pero ganun pala siya dati, na napakaraming mga gumagamit sa kanya. At saka ngayon, makikita ninyo, may experience ninyo, may dumadaan ngayon na sasakyang basta sasakyang water vehicle, ayan, na may dala-dala siyang barge. Mukhang may dala-dala siyang construction materials, ganyan, ayan. Padaanin natin siya at i-observe natin kung anong meron sa kanya. Ng Kastila, nakakapagkalesa yung mga tao, and then eventually lang nagkaroon ng mga kalsada talaga. Ibig sabihin, yung Pasig River at ang mga katubigan talaga natin, yung ginagamit bilang quote-unquote expressway. And for that, for many, many years yan, bago magkaroon ng mga sasakyan, kaya siya sobrang busy. And kaya rin naman tayo may Central Post Office sa gitna. And then, ito, daanan niya, ayan, sa may bandang kadugsong ng Binondo Intramuros Bridge dyan, yung landingan niya, estero yan. Bandang daanan ng pa-estero yan, na papunta sa PNR. So, Philippine National Railway. Diba? Na, ibig sabihin, tren. Yung mga liham natin, manggagaling sa Central Post Office, ay kinokolekta ng Central Post Office, tapos, dyan lang siya, diba? And then, dadaan yung mga sasakyang magdadala sa kanya papuntang tren sa Tutuban. Trade was, of course, one of the unique and very, what made us a global city itself. Na before all of that, na talagang dati palang connected na talaga tayo dito sa mga na-mention ko kaninang communities and areas around the environs natin, immediate environs natin, ito na yan. Pero nang dahil sa Manila, Acapulco Galleon trade, we were able to be connected to Mexico and like the rest of the Americas pa. And that also brought us to the Europe, the European areas also. We are connecting the Philippines, especially through this very area, is a very connection point between the Europeans as well
and us, the Asia in general. Diretso tayo hanggang sa may bandang Fort Santiago. Pangalan pa lang niya, Maynila. Maynila or Maynilad. Although for some talagang ang pinakabagong na-discover sa kanya is the original, ano talaga niya, origins niya talaga, Maynila. Meaning may indigo plant dito. And then, Pasig River, coming daw siya from the term pas-ig. So, ig is related to the water, and then paspas. Pumapaspas ang tubig. So, Pasig. Across, at this side, ay technically hindi siya Binondo. It's already San Nicolas. And yeah, hindi siya ganun ka kilala na, ay, may San Nicolas pala. Within that area would have been a silk market na octagonal shape, bagwa shape. Isang malaking silk market na mga Filipino-Chinese noon. Across Intramuros, across the whole city, it's a silk trade market back then of the Alcay Syria. Fort Santiago entrance. Through Intramuros, we also have this type of fortress architecture through, of course, the Intramuros itself. Yan. So here, tanaw natin ang moat ng Fort Santiago. Imagine ninyo, there is a current golf course around the walled city. Yeah, syempre hindi dito kasi Pasig River side na to. Pero the rest of the areas of the Pasig River, of the walled city ay may golf course. Pero noon, siya ang boat. Yeah, nireclaim na lang yung area na may tubig before para gawing moat. Kasi nung panahon ng mga Kastila ay napabayaan yung moat. Pero ngayon, eto na, nandito na tayo. And mas makakwento na natin yung essence and the very beginnings of the area itself. Around, may nagsasabi baka around 1300s may community na rito. Pero mas sure tayo na yung panahon ni Raha Sulaiman at ni Raha Matanda, of course, are 2-generational length of time, hindi ba? Kasi magkalapit lamang. So, around early 1500s, nandito na sila. Nag-community na sila. And the Maynila is a Muslim kingdom. Si Raha Sulaiman ay Muslim, and then it is part of their customs to really develop communities by the water. Kasi syempre, very strategic yon, very smart yon na syempre, wala pa namang plumbing noon, may direct access ka to fresh water, may direct access ka to trading, etc. And imagine ninyo, medyo ano pa to, pakita natin itong side, itong photo na to ulit. So, ito yung land doon, 'di ba? Na medyo beach, medyo shore, medyo mga sandy shores ang ating side na ito doon. Imagine nyo, ganyan nung panahon ni Raha Sulaiman. So, flat area by the shore, and then Pasig River, and then may mga community of their own sila. They have their own fortification, pero made out of bamboo palisade, and of course, soil itself. So, the immediate materials here yung meron. Pero fortification na rin siya. Kasi they guard the river, and they are called the Lords of the River. Yan. Kasi as mentioned kanina na ang Pasig River, napakaraming communities papasok. And hindi sila madaling maharang hindi sila madaling magkakaroon ng invaders kasi yung dagat nandito, yung mga coming invaders tagalabas. So, nakabantay yung mga nandito mismo sa area na ito. So, that's si Raha Sulaiman and all. Pero maliban sa kanila, may mas matanda pang communities nearby. And that is across this side. Thank you.
cross this. Medyo mandang dun. So, yung bandang the other bridge dyan. So, Tondo. Yung Tondo area would have been the older and richer and more tanyag kingdom 600 years bago pa man magkaroon ng Maynila kingdom. So, imagine that. And that 600 years, so 900 AD, ang daming daang taon ng ang established already na siya. Nung panahon na yon, 900 AD, 600 years ago, tanyag na daw ang Tondo across the archipelago as the Las Islas Filipinas or the Philippines. It was also those students na mga Pilipino, na mga kapwa natin, mga local dito, na nag-aral dito sa Intramuros, sa Universidad de Santo Tomas, sa Ateneo de Manila, nung nandito pa sila sa loob ng Intramuros. Yung mga batang yon, teenagers, hanggang sa mga early 20s nila, yung mga napukaw ang knowledge nila through within this area, sila eventually, yung mga naging freedom fighters, or kumbaga yung mga nagpalaganap ng independence natin at lumaban para sa independence natin bilang Pilipino. Kasama na doon si Jose Rizal, who was the very first person who called himself Filipino. Wala pang alas 9. We're going to climb the Intramuros Binondo Bridge to cross to Binondo. Bakit? From Esplanade going to the beach. Tayo pa ba? Tayo natin. Kasi diba yung pinaanan natin, Binondo Cross Bridge, yung dulo niya would be Estero de Binondo. At ganyan na rin siya yung Estero na yun, sa Divisoria. Of course, yung mga dumadaan na mga trading at the mga market goods coming from the side. Basically, yung mga part na dinaanan natin sa ilog, sa Esplanade, yung tinanaw natin from the other side, yung mga muelye. May muelye din dun sa kabila, dito rin meron. And since babaan siya, imagine niyo yung mga busy yung mga water vehicles noon, diba? Kung dito sila bumababa, it really makes sense na may mga bangko doon.
Diba? Very beneficial sa mga kumpanya, sa mga bangko, na nandito sila malapit sa kung nasaan yung mismong mga major na babaan ng mga tao. Katulad ngayon, na yung mga terminal natin, may mga mall sa paligid. Kasi business-inducing yung mga tao themselves. Diba? So, syempre, magkakaiba na ng owners. Ngayon, Kung Shahema. yung style niya, diba? Hindi siya yung diretsong kanto agad. May parang, ang tawag namin dito chamfered or may angle siya sa gilid. So, for now, tignan muna natin. Ito ang China Bank. Yeah. So, bilang as pride ng mga Filipino-Chinese community, ito ay nirestore nila kasi dito nagsimula. And syempre, as bilang rooted in their mission, they showcase a very recently restored China Bank building nila. Diyan sila nagsimula. Pero syempre, may iba pa silang offices outside. From here would be the Oichaka building, or what was one of the first skyscrapers natin. So, si El Hogar, isa rin yun sa mga one of the first high-rise buildings natin. So, ganun kataas yung mga dating what we call the first tall buildings natin at the time. Siya hanggang ngayon ang isa sa mga pinaka-unique na architectural style. Kasi si El Hogar would have been Beaux-Arts architecture. Ito ay Art Nouveau. Art Nouveau kasi ay mas more natural styles. Katulad sa Barcelona, Spain, na yung kung anong design ng Sagrada Familia, ganyan. Pinondo. Escolta na tayo. Sarado nga lang. Okay. Sa pinaka parang gateway of Chinatown na tayo. Pero syempre, kanina pa tayo nasa Binondo. Kanina nasa Binondo Intramuros Bridge tayo. Pero, ito, Jones Bridge. Mamaya, tatawid tayo dyan kapag pabalik na tayo sa Intramuros. Pero, the stop is mainly not just for the bridge itself, but also for these statues around it. So, bakit importante ang Jones Bridge? It is because there was a senator in the United States back then na ang nangyari is nung namatay siya, they dedicated a bridge for him. What happened is this bridge, the Jones Bridge, is dedicated to William Jones, legislator in the American, basically government. And then he enacted or he wrote about Jones Law, or basically a law for the independence of the Philippines. Yeah. Kaya, of course, we're also honoring Filipino independence through Jones Bridge itself, and it is designed by the architect as well of Post Office Building, si Juan Arellano. Ang original na lang ay dito sa designs ng Jones Bridge noon ay yung La Madre Filipina statues. Yung mismong gitna, yung mismong bridge itself ay already ibang-iba na yung itsura niya from before. No? Imaginein mo ang Jones Bridge na may mga mermaids, may mga bata, at may malalaking isda sa decorations. Kahit sa may gitna ng Jones Bridge mismo, sa may mga tungtungan niya, sa mga poste niya. Ganun siya
noon, no? Kaya, ang layo-layo na. Nasira kasi siya nung gera. Holland, Hopia. Our tour participants are always pero ito naman ay tinatawag na Art Deco. Art Deco yung pinaka mas tanyag at mas maraming mga naging disenyong buildings nung panahon nila, nung mga panahon ng Amerikano onwards. At yung The Capitol Theater. Kasi nga, yung estado niya ay pinaka-importante at sosyal. Building. Yan. Katulad ng El Hogar, Filipino building, siya rin ay Belzar. So, ang spelling na ng E-A-U-X, tapos dash art. Belzar. Architecture. And, yeah, isa siya sa mga nakatangi, katulad ng El Hogar. Ilan lamang sila na may mga maborloloy. Kanyang historical marker. Pwede mo pumasok para i-train lang namin at palawin ko ano yung mga pictures and paintings or mga artworks na makikita ninyo yung lumang itsura ng Escolta at ng Binondo. So, ito yung kaninang pinuntahan natin na nung maingay yung matraffic na part. Sinasabi kong Art Nouveau na one of the first skyscrapers, si Huichaco Building. Ito yung itsura niya noon, ang layo. Sa itsura niya ngayon kasi kulay dilaw na siya, na Piltras Building. Diretso lang tayo along the Escolta Street. It's what used to be the Crystal Arcade, or the very first air-conditioned mall in the Philippines. Escolta, bilang ito nga yung pinaka-sosyal at mayaman na, pinaka-puntahan ng mga yayamanin doon, ibig sabihin, siya rin yung mga many first in architectural history ng Philippines. Dahil nga, of course, mayaman, may pera, nandito rin yung mga unang mga parts ng very first reinforced concrete building. Yeah. Actually, gusto na pala naturo. Pero yung katabi ng Capitol Theater, yung very first reinforced concrete building. And then, kung nasaan ang pinakaunang elevator na i-install, madadaanan natin mamaya. And among many other building and the First United building. Hindi ba? It's not a picture, okay? Pero dahil sa towering, beautiful structures nila, ay parang welcome nila tayong lahat sa Escolta. Yan. So, yung tinutukoy ko kanina na first installed elevator ay nilagay dito sa Burke Building. However, ngayon, wala na po itong elevator na ito, pero dyan siya doon install. And then, I'm not sure baka meron sila sa atin na naka-experience very active sa Cybel. Yan. So, ito naman yung isa sa mga unang malls noon na talagang bilihan ng mga shoes, ng mga damit. Yan. Favorite ito. Parang they have fond memories from decades ago. And of course, the Regina, itong puti. Regina, or like Queen, itong puti. And it was named after the wife of the owner ng mga De Leon family, for Madam Regina Joven De Leon. French building na ito. So, siya naman si Natividad Building.
named after Natividad Joven. So, kapatid siya ni Regina. Pero, they also have the same husband. Anyway, nung namatay si Madam Regina, they were able to marry, the owner was able to marry the other siblings, Madam Natividad Joven. So, yung mga building na ito, Regina Building and Natividad Building, were named after his wives. Ngayon, architectural firm na ang nasa opisina ni Lolo, kung saan yung opisina yun, architectural services, ang nangangalala sa building na ito. Tingnan nyo lang ang mga picture dito. May nakalagay din dito malaking picture ng Bird Department Store. So, ito yung isa sa mga unang department stores dito. No? Nung bago pa mga magkaroon ng silos, meron ng Bird Department Store before the war. And at the same time, they are also advocating for education preservation through the personal testimony. Kaya, papasok tayo dito ng mga lumang elevator. At pansin niyo rin dito, mayroong kakaibang staircase. Yan. Kung maaari, pwede kayong tumalikod para manamnamin niyo yung design. Namnamin niyo yung lobby, yung design ng lobby from here papunta sa may street. Kita niyo kung gano'ng maganda yung view. Iba na yung function niya, pero may honor pa rin sa kinagisnan o kung ano siya before. So, kung dati ay department store ito, isa sa mga pinakaulang department store sa Pilipinas o sa Asia, sabi nila, ngayon naman, tindahan pa rin siya. No? Tapos, hindi binago yung mga poster niya noon, yun at yun pa rin. Pinapakita yung mga lumang features niya back then. Pasok po tayo and welcome sa Hub Big Lab. And then of course, there's so many wonderful creators who are, of course, selling their products here. Like Glorious Diaz, they are the vintage fashion na so it's through the passion of a power couple. Yeah. Proudly, very, very proudly power couple. Dahilan kung bakit may ganito ka-vibrant na place dito sa Escolta. Para may mga mga tao. May mga movement studios dito like and then meron din co-working studio. So sa mga gusto mag-co-work dyan, 24/7 ang first co-working studio. Just message their page kasi by the time yung overnight time naman niya, syempre reservation na siya. Wala nang walk-in. Mga sikat na gravity walls. Nagamit na sa napakaraming commercials nga. Plaza Yuchenko. Again, sa tabi ng Pasig River. Ito yung mga endemic flowering trees sa buong Pilipinas. So pag nag-bloom to at malaki na to, napakaganda ng part na to. Nagdagan nila ng mga features na dito.
yung likod ng Manila Post Office. Philippine Trail, this is Alibangka. Yung pala yung Bulacan ng Alibangka. Area kung saan pag sinabi mong Pasig River, parang ito yung laging view na iniisip mo, na laging kasama ang post office along this scenic view ng Pasig River, di ba? Kaya this is why I call the post office building itself as the gem of the Pasig River. Ulit natin ang dilim ng araw. So, building, yung sinasabi kong sun, shading, sun, yung mga screens na design dito tayo sa wall. Kasi malapit lang kami dyan. Kasi sa una. Pasig River Ferry. Dito na tayo sa Jones Bridge, designed by Juan Arellano. Dati nandiyan yung Bridge of Spain. I think it connects from this area up to that area sa pagitan ng post office. Ito yung very popular tunnel sa napakaraming Filipino action movies. Hello! Okay. Nasa Intramuros na tayo. Bukas na pala yung portion ng wall niya. So ngayon, ito ay Letran, pero dati, ito ay Berio and Colegio de Santa Catalina. Ang isa sa mga importanteng building at setting nung panahon ng na-mention sa Noli Me Tangere. Kasi si Maria Clara, ang isa sa mga lead character ng storya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nag-aral sa Beaterio ng Santa Catalina. Yes. Side of the Universidad de Santo Tomas. Kaya ang kanyang binibida ay siya ang oldest university in Asia. It's because it once stood here. It was part of Intramuros. And dyan din, dito rin mismo yung kung saan nag-aral si Jose Rizal nung bata pa siya. And then, panahon natin dito sa aking sinuturo na ito yung itsura ng Universidad de Santo Tomas bago mag-World War II. Dito sa building na to. Ito yung building niya dati. And yung Arc of the Centuries niya na nasa UST ngayon sa Espanya ay yung original feature no, nandito talaga. Tapos ito talaga yung kung nasaan tayo ngayon, ito yung harapan.
ng Universidad de Santo Tomas. Kaya itong plaza na to ay Plaza de Santo Tomas. Plaza de Santo Tomas. At kung gaano kalaki siya. Dito nag-stay si Jose Rizal na nag-aaral sa Santo Tomas. Ang ayuntamiento. Dito na tayo sa Plaza Roma sa harap ng Manila Cathedral. So many things, of course, have happened and have, of course, developed over the years. But right now, we're celebrating this very open and very showcase to the public na estado ng Intramuros for us to feel our heritage as Filipinos, right? So ngayon, this is the conclusion of our Pasig River Heritage Appreciation Walks. Thank you sa inyong pagsama sa amin ngayon. Hopefully you appreciated and like you have deepened, of course, your appreciation sa Ilog Pasig and sa beauty na meron dito sa inyo ngayon. And I'm really happy that talagang mapipit-pit ninyo itong experience na ito, hopefully, at may-share ninyo rin sa mga kasamahan ninyo. Ang pinaka-importante lang sa akin is that it would deepen your appreciation sa iyo, sa sarili ninyo bilang Pilipino, at kung gaano ka-importante at ka-integrated ang Ilog Pasig. Hello mga ka-senior, finally we're here in Manila Cathedral compound, Plaza Roma, where our Pasig River tour has ended. I'm very happy that I was able to join the tour organized by the Pasig River Committee, Rehabilitation and Management Committee, as well as Renacimiento Manila. The tour started around 7 o'clock in front of Post Office, in front of Plaza Loton, wherein they explain the importance of Pasig River in the establishment of a post office right beside the river. Also, we learned about the history of Plaza Loton, the old Arroceros area, and Liwasang Bonifacio. From the post office, we walked to the new Esplanade, which was built only recently since last year. And it's a very important pasyalan, place to really appreciate the beauty of Pasig River. Today we learned that after many years of rehabilitation, Pasig River is slowly going back to its old glory. Wala na yung masangsang na amoy at saka ang kulay, the colors are slowly changing to from black to a little bit greenish. We walk the whole stretch of the Esplanade from phase 1, phase 2, and to phase 3, right beside Port Santiago. And while walking, we learned about the history of Manila, the old Tondo Kingdom, as well as the Mayan Kingdom of Santa Ana. We also learned about the history of the people of the river, Taga-Ilog or Tagalog, which somehow started with Pasig River. From Port Santiago, we walked through the Intramuros Binondo Bridge and was able to appreciate the beauty of Pasig River on top of the bridge. And then from there, we started walking, slowly exploring some portion of Binondo, El Hogar building, as well as the old building that was dedicated to the Ayala Group. We walked through Hong Kong and Shanghai Bank, and then slowly walked back to the Welcome Arch, and finally made our way into Escolta. We had a short break at the Poland Hopia before exploring some portions of Escolta, which was developed also because of the river. So we were able to see the
ruins of the old Capitol Theater. We went to some other buildings like the United Building and many others. From there, we walked through the Yuchenko Park, wherein we saw some of the flowering plants which were planted near the river, and maybe in the next few years we'll see the fruits of this beautiful garden. From there, we walked back to Jones Bridge again, made our way into Intramuros, and finally ended our tour here in front of the Manila Cathedral. It has been a very pleasant tour organized by the Pasig River Rehabilitation Team, and we now learn about the history of the river and the value it plays in the lives of the many people of the city, not only Manila, but the cities along the way from Laguna de Bay all the way to Pasig River. With that, I hope you enjoy joining us in this tour of Pasig River, learning about history and heritage. With that, maraming salamat sa panonood. Until our next vlog, travel while you can. See you soon!